Inalala ng ilang Pilipino kung paano nabago ang kanilang buhay nang makadaupang palad si Pope Francis. At kabilang po sa kanila, ang ama ng volunteer na nasawi sa aksidente nung bumisita ang Santo Papa sa Tacloban City. Ating saksihan. Isang larawan ni Pope Francis ang inilagay sa altar ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baclaran Church sa Parañaque City. Sabay sa araw ng Baclaran, idinaos ang Novena Mass para sa Santo Papa. Nag-alay din ng misa sa Immaculate Conception Cathedral sa Zamboanga City. Pinatunog din doon ang kampana. Abot-abot ang pagdadalamhati ng maraming Pilipino sa pagkamatay ng tinaguriang People's Pope. Si June Padasas, di raw malilimutan ang pagdamay sa kanya noon ni Pope Francis nang mamatay ang anak na si Cristel. Volunteer si Cristel sa pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban noong 2015. Pero dahil sa di inaasahang pangyayari at dala ng masamang panahon, bumagsak ang scaffolding at napuruhan si Cristel. Isang araw matapos mamatay si Cristel, personal na nakipagkita si Pope Francis kina Tatay June para mag-alay ng pakikiramay at dasal. Binigyan din siya ng rosaryo ng Santo Papa. Kwento ni Tatay June, halo-halo ang nararamdaman niya noon. Pero ang pagbisita ni Pope Francis, nagbigay raw sa kanya ng lakas. Kaya gano'n na lang daw ang lungkot niya nang mabalitaan ang pagpanaw ni Pope Francis. Lungkot pero naging masaya kasi sabi ko, nakamay na siya ng Diyos, wala siyang naramdaman sakit. Doon, paraiso ng puntaan niya. Siguro, mas matuwang-tuwa na makita na silang anak ko na. Yun ang kahapon inausap ko yung anak ko sa altar Kasi nagsindi ako ng kandila. Sabi ko na, wala na si Pope Francis kung naman. Salubungin mo lang yan. Gabayan mo punta sa kahirian ng Diyos. Pinakaiingatan din ni Salome Israel ng Tubigon, Bohol ang larawan kasama si Pope Francis. Bagamat naputulan ng braso, isa si Salome sa mga nakaligtas sa lindol sa Bohol noong 2013. Noong 2015, nabigyan siya ng pagkakataong makasama sa tanghalian si Pope Francis sa Archbishop's residence sa Palo Leyte. When I meet Pope Francis last 2015, I was so blessed and feel privileged for giving a chance to dine with him, and not just to dine but also to talk to him personally. And also during that time when I meet him, a lot of opportunities have come into my way. Ang makasama raw si Pope Francis ay isang biyayang dadalhin niya sa kanyang puso magpakailanman. It really changed my life. Pope Francis is not just a spiritual leader, but also he is a guiding light for me because his presence brought me hope, faith, strengthened my faith, especially to God. Blessing din kung ituring ng pamilya Manzano ang pagkakataong makalapit kay Pope Francis nang dumalo sila sa Vatican City noong 2018. Binuhat ng isa sa mga guard ni Pope Francis ang 5-month-old lang noon na si Andre at hinagka ng Santo Papa. In that time, because I was really close to him, I can see his face. He closed his eyes, he kissed him, he whispered, and he was praying. Wala mang maalala si Andre, nagsisilbing alaala ng tagpong yan ang mga litratong kuha ng kanyang mga magulang. When I was 5 months old, I got kissed by Pope Francis, and this is one of my favorite pictures. Para sa akon, ang kiss nga ginhatag ni Pope sa akon bata 7 years ago is a symbol of a blessing and grace. It was a gift that we will carry for the rest of our lives and something that we will never forget. Nakatatak na rin daw sa isip ng rector na si Father John Tadifa ang araw na makausap niya si Pope Francis noong 2021. Inspirasyon raw ito para pagbutihin ang kanyang ginagawa. Pagpalakit ko man sa iya personally and saying Grazibili, Santo Padre, expressing my thanks and gratitude sa iyang paglead sa simbahan, ang iyang nga impact na
to be close and to touch the hands of the successor of Peter para sa kundako nga bendisyon nga naghatag sa ako sa inspirasyon to also try to live out the best sa akon nga call. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.